President of impeachment. Well, let me put it this way na lang. What about you po with your colleagues outside of any discussion with Malacanang? Kamusta po ang pag-uusap ninyo ng inyong mga kasamahan sa Kongreso as far as the possibility of impeachment is concerned, especially in light of the President's earlier pronouncement na wag niyong pag-utuan ng pansin yan? Let us be reminded about the principle of separation of power. Yes, ma'am. We understand and we do recognize the prerogative of the president to maintain his position na ayaw niya ng impeachment. It distracts the Philippine nation. It does not help even a single Filipino here in our country, no? Kaya lang we have to acknowledge the fact na kung may trabaho ang ehekutibo, mayroon din pong trabaho ang Kongreso. So, ibig sabihin, wala po, hindi po nila pinapakinggan si Marcos Jr. Pwede. Or, sarswela lang ni Marcos Jr. yun. In the same way, na may trabaho din ng judiciary. Ito pong pag-take up ng, at the very least, 2 impeachment complaint. Alright, reaction. TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantakin po ninyo, itong si Congressman Luis Tro, nadulas. Madulas din pala ang kanyang dila. Nadulas siya po, mga ka-reaction, ha? Yung pong sinabi ni Marcos Jr. na hindi siya pabor dito sa tinatawag nilang impeachment, naniniwala kayo doon? Dito parang merong ipinahiwatig si Madam Luis Tro, bumagyo. Di ba ganun yun? At isa pa pong pag-uusapan natin si Senator Attorney Sal Panelo. Ipapaliwanag po niya sa pwede nating maunawahan kung ano yung confidential fund. Ha? At kung bakit na hindi naman talaga ang confidential fund, kung bakit inahabol itong si Madam Inday Sara. Inahabol itong si Madam Inday Sara dahil threat po siya sa mga korap, threat siya sa mga komunista, threat siya sa mga durugista. So, isa pa pong unahin natin pag-usapan dito, mga ka-reaction, ha. Yung unang pag-uusapan po natin dito, mga ka-reaction, ay si Bong Revilla. Si Bong Revilla po, naku. Si Bong Revilla Jr. Siya daw po ang magiging vice presidente. Ngunit nasilat. Ha? Premature po yung pagkakapanganak ng kanyang pagiging vice presidente. Nasilat po. Ano pong ibig sabihin ng nasilat? Meron pong nag-leak na hindi pa oras. Siyempre, itatanggi niya yan. Pag-uusapan po natin yan. O wag na po natin patagalin, pero bago yan, wag po natin kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe po sa ating channel. Ayan po. Nakikita po natin ang ating silver play button. Nakasulat po dyan ang pangalan ng Pangulong Duterte. Anong dahilan? Ibibigay po natin sa kanya ito bago po ang eleksyon sa May 2025. Bakit ang tagal naman? Reaction TVPH, bakit ang tagal ibibigay mo yan? Dahil meron po tayong gustong maabot, yung gold play button. Yung po talaga ang nais kong ibigay sa ating Pangulong Duterte. Ngunit ngayon nandito na nga ang kanyang pangalan dito sa silver. So 2 po ang ibibigay natin. Kung gusto niyo po maging kabahagi, mag-subscribe na po kayo at tulungan niyo akong marating yung gold play button para bago tayo pumunta ng Davao, 2 po ang dala-dala nating play button. Galing po sa YouTube. Huwag na po natin patagalin, ha. Umpisahan po natin yan. Kaya kay ang Panday, ito po. Ayan So, Bong Revilla bilang VP, yan. Lumabas sa isang buradong post ng politiko na si Senador Bong Revilla ang tinitingnan bilang papalit na Vice President sakaling ma-impeach si VP Sara Duterte. Habang tumatakbo si Revilla para sa kanyang ikalawang termino sa Senado, umugong ang intriga, siya ang posibleng susunod na pangalawang Pangulo. Anong masasabi ninyo? Siguro po hindi po
hindi po siguro uusok yan kung walang nagluluto yan, oh. O, di ba? Kapal naman na mukha niya itong Bong Revilla na to, no? Kung talagang siya ay niluluto ng Malacanang para pumalit kay Madam Inday Sara, di ba? Alalahanin po ninyo, ha? Panahon ng Pangulong Duterte nung lumaya to. Ang usap-usapang si Senador Bong Revilla ang posibleng maging kapalit ni Vice President Sara Duterte sakaling ito ay maharap sa impeachment ay nagdulot ng malaking interes at reaksyon mula sa publiko. Bagamat walang opisyal na pahayag o kumpirmasyon ukol dito, ang ganitong haka-haka ay nag-uugat sa konstitusyonal na probisyon tungkol sa pagpapalit ng Vice Presidente kapag ang posisyon ay nabakante sa isang tinanggal na post mula sa politiko. Yan po, Senator Bong Revilla, ayan o, di ba? Hindi yan, trolls po yan, trolls ng alam nyo na kung kanino trolls ito. Hindi na mababasa sa ngayon ang report ng Politico.com.ph kung saan quoted ang investment banker at management consultant na si Leo Alejandrino, sa pagsasabing si Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang posibleng contender for Vice Presidency kapalit ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang magkasunod na sinampahan ng impeachment complaint si VP Sara nitong Disyembre 2 at Disyembre 4 para sa betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, umano'y. Ayan po. Paggamit ng 612.5 million confidential fund at iba pang seryosong krimen na ground of impeachment. Yan, di ba? The President, Ferdinand Marcos Jr. would be able to appoint a surrogate to replace VP Sara, which will temporarily solve the succession issue. The talk is that person might be someone like Senator Bong Revilla who is popular enough but not a threat to Marcos family. Sinabi ni Alejandrino sa kanyang General Lunacy Vlog. Alinsunod sa Section 9 ng Article 7 ng 1987 Philippine Constitution, pwedeng mag-nominate ang Pangulo ng magiging Vice Presidente niya mula sa mga kasapi ng Kamara at Senado kapag nabakante ang ikalawang pinakamataas na posisyon. Paano si Tambaluslos? Paano kaya si Tambaluslos, Pero wala pong usok, tatanggihan ang alok na maging Vice Presidente sakaling ma-impeach si VP Sara Duterte sa pwesto, Senator. Tatanggihan daw. Di nga. Kasi nabulgar ng hindi oras. Ayan. Senator Bong Revilla tatanggihan ang posisyong bilang Vice Presidente kung mawawala sa pwesto si VP Inday Sara Duterte. Sa gitna ng mga usap-usapang tungkol sa posibleng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, ano po lahat yan? Mind conditioning. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, may kapalit na. Kinukondisyon nyo yung isip ng mga taong bayan? Kinukondisyon nyo yung isip ng taong bayan na impeach na si VP Sara Duterte? Galing nyo, Wala kayong sakit. Wala kayong mga buni. Si Palaka daw Makati, Sabi ni, alam niyo na, yung close sa kanya dati, yung si Binag. Nagigipag-swap-swap daw. Wala stick. Mahilig din sa hotdog, Ayos din tong si Palaka, Swap-swap. Anyway, mga ka-reaction, dito muna tayo dadako. Bong Revilla, ikaw, Bong Revilla, hindi ka ba naiiya? Ikaw ba'y may kinalaman o walang kinalaman? Kung may kinalaman ka, walang hiya ka ba? Convicted ka ba? Hindi? Okay. Nagnakaw ka ba? Hindi? Alright. Tanong ha? Ngayon, kung totoo man na kinokondisyon nyo na ang isip ng mamamayang Pilipino kasama mo si Bobong Marcos at itong si Mr. Kilay, naku po. Kapag hindi na-impeach si Madam Inday Sara, ay naku po. Kaya marami po ngayon, pag naupo si Madam Inday Sara Duterte, mga ka-reaction, marami pong aalis ng bansa. Maraming kukuha ng tinatawag nilang asylum.
Mantakin mo itong si Garmay. Hindi pa nakaupo si Madam Inday Sara, humingi na yata ng asylum. Para yata hindi na nagpapakita masyado si Boeing Remula. Sana nasa mabuting kalagayan siya, no? Sana kahit papano si Boeing, umaba pa ang kanyang buhay. Di ba? Yung umaba pa ang buhay niya na habang nabubuhay siya, alam nyo na. Anyway, mga ka-reaction, kung si Bong Revilla ang kinukondisyon nila para papalit kay Madam Inday Sara, siguraduhin muna nilang mai-impeach si Madam Inday Sara. At siguraduhin nila na kapag na-impeach si Madam Inday Sara, hindi maghalo ang Mindanao at Luzon. Hindi maghahalo ang Balats at Tinalupan. Alam niyo po, ang pinapasok po ng mga Quadcom, itong mga makabayad black na to, alam na nila nanggugulo talaga yung mga yan. Nanggugulo yan. Hindi naman sila masaya pag nagkakaisang bayan, hindi. Dihado sila doon. Dapat watak-watak ang bayan, di ba? Para nagagawa nila ang kanilang mga tinatawag na mga kapritsyo nila. Di ba? Ngayon, mga ka-reaction, halimbawa na impeach na si Madam Inday Sara Duterte. Halimbawa, na impeach siya sa Kongreso. Na impeach siya sa Senado. Hindi ba nila ma-imagine kung anong mangyayari sa Pilipinas? Handa ba kaya itong mga inayupak na to? Handa ba kaya sa magiging resulta ng kanilang balakin? Yung mga sundalo nila, yung mga sundalong pumunta kay Tambaluslos. Si Browner. Si Browner, yung mga sundalo dyan, sundalong kanin. Akala po ba nila kapag nakita na nila ang mga taong bayan, na talagang wala na, hindi na sila nagtrabaho, binayo ang Manila. Dahil hindi nila tinanggap na ang pagkaka-impeach kay Madam Inday Sara at maya-maya gusto nang umiwalay ng Mindanao. Handa kaya ang mga to? Diba? Hindi. Sinasabi ko lang ang magiging mga case-to-case basis. Ang mga posibilidad na mangyayari dyan, papayag kaya mga moro? Papayag kaya ang mga taga-Visayas? Ngayon wala pa, okay pa. Hindi pa siya nai-impeach. So kahit anong panawagan ng mga nag-jijikas dun sa EDSA, walang masyadong pumupunta. Wala. Ngayon, itong mga komersyante, kalmante pa sila ngayon kasi napapaikot pa nila ang tumbong ni Bobong Marcos. Ang problema ngayon, kapag ang taong bayan at maraming silent supporter si Madam Inday Sara sa loob ng kamera, maraming mayor na silent supporter ni Madam Inday Sara, maraming gobernador na silent supporter ni Madam Inday Sara, maraming mga religious leader na silent supporter ni Madam Inday Sara, biglang sumabog yung tinatawag nilang hindi na people's power yun. Ang tawag doon, yung rigudon ng taong bayan. Yun ang pinakamahirap doon. Hindi na people's power ang tawag doon. Rigudon na yun. Di ba? Wala kang magagawa. Walang magagawa ang Armed Forces of the Philippines. Wala naman babanatan nila yung taong bayan, di ba? Walang magagawa. Kaya dito, itong pinapasok ng mga tuwadcom na to, itong mga makakaliwang grupo, itong mga makabayad black na yun, wala nang pakalam ang mga yan. Walang pakalam yan. May mga arm wings yan. May mga kasundaluan din yan. Wala silang pakialam. Gusto talaga nila magkakagulo-gulo tayo, di ba? So masaya sila ngayon. Mantakin ninyo, nag-press con pa sa loob ng kamera. Hawak nila ngayon ang kongreso, ganun. Naniniwala kayo na si Marcos Jr. talagang ayaw niyang matuloy yung impeachment? Naniniwala kayo doon? Marcos yan, di ba? Yan ang dugong budol. Dugong sinungaling, dugong magnanakaw. Di ba? Nasa kanila yan, nasa kanila. Hindi pwedeng, mantakin mo ngayon, nakita ko yung picture ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. nung nililigawan si Madam Inday Sara Duterte. Pati yung mga nanay ni Marcos,
kapatid ni Marcos, nagmamano kay Madam Inday Sara. Ngayon, anong ginagawa sa Ali? Kasi tapos na ang papel niya sa kanila, ganun. Oh, di ba siya na ngayon threat? So siya na ngayon ang pababagsakin. Siya na ang Binay ng panahong ito, ganun. Sinong bumanat kay Binay? Si Trililing? Sinong ginagamit nila ngayon? Si Trililing. Tsaka si Madam Sabah. Alright. Kaya itong si Ramon Revilla Jr. Sir, kung ikaw ay magpapagamit o meron kayong balakin at plano at ikaw ang umupong vice-presidente, halimbawang napatalsik si Madam Inday Sara, ay mahirap po kasi. Mahirap po kasing masyado silang pumapasok doon sa sitwasyon na aayawan nila yun. O tingnan mo yung INC. Alam niyo po ang INC, sa history ito. Talagang ang mga yan, hindi nagkakamali ang kanilang pulso. Halimbawa, si Bongbong Marcos ang mananalo. O, si Bongbong Marcos ang binoto nila. Okay? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Alam nila ang pulso ng taong bayan. Ngayon, kung yung INC, nakikita nila na naagrabyado masyado yung tao at maagrabyado yung buong Pilipinas sa ginagawa kasi nga nakita nila yung mga ibang nag-impeach ay may mga kanilang mga interest o yung mga bayad black na yan. Siyempre lalabas yan. Manggigigil na yung mga leader ng INC kasi nadidihado na rin ang gobyerno. Okay? Hindi naman totally sila lumabas dahil kay BP Sara. Lumabas sila, paniniwala ko lang to lumabas sila dahil dun sa ayaw nila ng destabilisasyon. Ayaw nila yung nangyayari ngayon. Nakuha po ninyo. So ngayon, yung salitang binigkas ni Marcos Jr. na kahit hindi, sinabi niya yun pero hindi naman yun yung ibig sabihin na gusto niya mangyari. So, naglagay sila ng salita sa bibig ng mga INC ngayon. Pinangawakan nila yun. So dapat to pa rin ni Marcos Jr. yun. Pero katulad nito, pakinggan natin ang sasabihin ni Luistro Kay Luistro muna tayo. O ito si Luistro, papakinggan natin. Some of us rendered a Christmas song, and then we presented the resolution that we are manifesting our support. No discussion at all about the impeachment. As a matter of fact, Naniniwala po kayo doon? Naniniwala kayo? most of us were anticipating really that somehow the president will make some pronouncement or guidance perhaps as to the two impeachment complaints which are pending already in the House of Representatives. But apparently wala Walang discussion at all. So Yes, kung yes, walang boss. utos sa Fellowship of the Ring na lumusob kay Sauron. wala pong discussion at all about the impeachment, no? So, with his silence last night, I think he is standing with his prior pronouncement that he does not support impeachment because it does not help even a single Filipino. O di ba? Sinabi niya 'yon. Si Luistro, alam niya, sinabi ni Bobong Marcos. Pero bakit nakalusot ang impeachment? Ngayon, ang impeachment na yan, talagang pag nagkaroon ng botohan, nanalo, o ibig sabihin, sinabi ni Marcos Jr., walang walang bigat yun. Ibig sabihin, kunya-kunyari lang. That's my understanding, Sir Ronald. Congresswoman, meron naman mga speculation. Bakit daw kinakailangan na mag-issue ng resolution of support sa presidente Ma'am ang Abby, Congress? Yeah, we always do that from time to time, no? It's not only because there are challenges concerning the issues on impeachment, pero ako first termer kasi ako But since I came in Congress, it has been the practice of the majority na i-renew, i-rekindle, i-remanifest yung aming suporta to the leadership of the President. So, I don't see anything unusual or special about the manifestation of support that happened last night. It is the same manifestation of support that we've been doing since we assumed office back in July of 2022.
Okay, ma'am. Sige, ma'am, that's fair. Sige, if there was no discussion at all, there was no mention at all last night by the President of impeachment, well, let me put it this way na lang. What about you po with your colleagues outside of any discussion with Malacanang? Kamusta po ang pag-uusap ninyo ng inyong mga kasamahan sa Kongreso as far as the possibility of impeachment is concerned, especially in light of the President's earlier pronouncement na wag niyong pag-utuan ng pansin yan. Pabayaan ninyo. Let us be reminded about the principle of separation of power. Yes, ma'am. We understand and we do recognize the prerogative of the president to maintain his position na ayaw niya ng impeachment. It distracts the Philippine nation. It does not help even a single Filipino here in our country, no? Kaya lang we have to acknowledge the fact na kung may trabaho ang ehekutibo, mayroon din pong trabaho ang Kongreso. So ibig sabihin, wala po, hindi po nila pinapakinggan si Marcos Jr. Pwede. Or, sarswela lang ni Marcos Jr. yun. In the same way, na may trabaho din ang judiciary. Ito pong pag-take up ng, at the very least, 2 impeachment complaint which are already pending before us, is a constitutional duty on the part of the Congress. Wala po yung option na hindi i-take up eh. The only option is to take up. And then when we take up, we can either approve or disapprove. That's my understanding, Ed. No? So, I believe na ganito rin po ang understanding ng ating mga colleagues, especially yung mga kasama ko sa Committee on Justice and even my chairman in the Quadcom. Kahapon po, I had the chance na makausap itong mga chairman ko sa Quadcom and we are raising questions. Ano na bang gagawin natin dito? But at the end of the day, isa lang yung conclusion namin lahat. We have a work to do and that is to take up the impeachment complaints. That is the constitutional duty. Whether we approve or we disapprove, that is a separate and a different matter which will happen first sa Committee on Justice and after which sa plenary. No? Yes, ma'am. I was reminded also the other day by my chairwoman in the Committee on Justice, the Honorable Congresswoman Juliet Ferrer, O Jinky, you need to be active again in the Committee on Justice. We have a work to do. Particularly referring, of course, to the impeachment complaints. So, ikat na po natin doon, ha? Kasi kung naiintindihan po ninyo, sinasabi ni Luistro, ni Congresswoman Luistro, ay talagang desidido pong ipagpapatuloy nila yung impeachment. Sa kabila ng panawagan ni Bobong Marcos na ayaw di umano niya. Diba, sino lolokohin ng mga to? Lolokohin nila ang taong bayan. Halimbawa, sinasabi ng iglesia na suportado nila yung pronouncement ng presidente. Suportado nila ang presidente. Ang sinusuportahan kaya nilang presidente, talagang yun ang ibig sabihin? Di po ba? Kasi naniniwala ako yung iglesia, hindi naman yung mga bobo eh. Kasi hindi naman sila lalabas. Hindi naman sila lalabas at hindi sila magrarally kung naniniwala sila sa sinabi ni Bobong Marcos na dapat pakinggan ng Kongreso yun. Alam ng lahat yan. Okay? Ngayon, kung hindi pinapakinggan ng Kongreso, yung sinabi ni Bobong Marcos ay kabaligtaran yung kaulugan nun. Di po ba? Isipin nyo yung mga leader ng iglesia, mga bobo yan. Yung mga leader ng simbahang iglesia nila mga bobo yan. Hindi mga matatalino yan. So ngayon, baka nararamdaman na ng iglesia na talagang mai-impeach si Sara Duterte. Siyempre, nararamdaman din ng iglesia na ang suporta ng majority ng mamamayang Pilipino ay na kay Sara Duterte pa rin. Okay? Ngayon, ite-take up nila yung risk o yung mag-i-stand sila sa sinasabi nating morality, sa truth and yung katwiran. Tama ang gagawin ng iglesia. Natatayuan yung pagtutol
sa impeachment. O para hindi masyadong magaspang ang kanilang paglabas, yung binitawang salita ni Bobong Marcos, yun ang gagamitin nila. Laban sa mga Quadcom. Laban kay Bobong Marcos. Marami po tayong hindi alam. Marami akong hindi pwedeng banggitin na mga espekulasyon. Na yung mga espekulasyon na yun ay valid. Valid, pwede. Pwede. Pero sabi ko nga, yung paglabas lang ng iglesia na tutol dito sa impeachment ni Madam Inday Sara Duterte, publicly, magpapasalamat na tayo sa kanila. Ngayon, anuman ang malalim na dahilan ng paglabas nila, pagtutol dyan sa impeachment ni Madam Inday Sara Duterte, totoo man yan o hindi, kasama man yan sa palabas o hindi, anuman ang pinagugutan ng iglesia, yung tunay na pinagugutan ba't lumabas sila, ay wala na tayong pakialam dun. Ang pinapakialaman natin sa ngayon, ay yun lang nag-announce sila na magrarally na against sila sa impeachment ni BP Sara Duterte. Magpasalamat na tayo. Dun na muna ang panghawakan natin. Yung mga ibang bagay na kadahilanan ng paglabas nila, ayaan na muna natin yun. Wag nyo nang babanggitin yung mga yun. Kesyo ganyan, dahil ganyan, lumabas ang mga yan. Hindi. Yun lang paglabas at pag-announce ng iglesia, malaking kapakinabangan na yan upang mapigilan ang impeachment ni Madam Inday Sara Duterte. Ngayon, ito po ang tanong. Kung matutuloy, at alam nating matutuloy, at kung mananalo, yun ang hindi natin alam kung lulusot sa Senado, ang impeachment. During the impeachment sa Senado, bago magpasko, ay palagay ko, maraming magpapasko na sumisigaw sila, Inday Sara Duterte, bagong presidente, Inday Sara Duterte. Maya-maya, pinipick up si Marcos Jr. ng helicopter, palabas ng Malacanang. Kasi si Pangulong Duterte may pagka-propeta po yan. May pagka-propeta yan. Mangyayari sa'yo yung nangyari sa tatay mo. Natandaan niyo po yun? O yun. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Huwag niyo kakalimutan yun. Kasi ang mga Duterte, ang mga supporter nila, mga tunay na tao. Hindi sila mga trolls. Okay? Ngayon, si Atty. Sal Panelo, pakinggan po natin. Ano ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay nilalaan yan para sa mga kalaban ng Estado. Kaya ang gobyerno, dahil ang seguridad ay nakataya, ay gagawa ng lahat ng paraan. Anong gagawin? Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Okay. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka. Kaya ho, Meneges Piatos, talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. Pag sinabi mo confidential funds, hindi mo natatanungin kung saan mo ginastos siya. Kaya nga confidential eh. Kaya nga tinawag na lihim na pondo para sa gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. O, naintindihan po niyo yun? Sino po ang atat na maimbestiga ang confidential fund? Yung mga kalaban ng Estado, di ba? Yung mga teroristang komunistang NPA, yung mga front nila. Sila yung po yung atat na paimbestigahan. Malaman kung sino yung mga nakapirma doon. Malaman kung sino si Piatos. O, di ba? Malaman kung sino-sino yung mga operatiba nila sa loob ng sarili nilang bakuran. Mantakin po ninyo.
Merong mga Pilipino nagbubuwis ng buhay. Nasa loob ng kilusan ng mga NPA ng mga teroristang yan. Kakampi pala ng gobyerno. Ngayon, itong mga legal front nila, ayan, nasa Kongreso po, ang dami nila. Dumami sila. So yung mga propaganda nila ngayon sa mga estudyante, kasi may mga estudyante silang kasama doon. Oo, di ba? Nakita mo kami, kasama namin si Ganyan, kasama namin si Renato, kasama namin si Brosas. Di ba nagsasalita ako, katabi ko sila, sikat ako. O, kabataan yun. O, maraming gagaya doon. Galing po kasi tayo dyan. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, dati akong sumapi sa League of Filipino Student. Hindi totally naka-entrada, pero nakasama ko sila sa rally. Pasigaw-sigaw kami diyan sa may eskolta, sa may Santa Cruz. Doon sa Santa Cruz, sa Santa Cruz, Manila, sa may tapat ng Chinatown. Doon kami nagsisisigaw. Ibaba ang matrikula, yan, ganyan. Pahirap sa bayan. Oh, ang presidente noon sino? Sino ang presidente noon? Kung hindi ako magkakamali, ang presidente noon si Gloria. Si Gloria. Oh. Si Gloria ba? Si Gloria ang presidente nun. Ay, hindi si Gloria. Hindi si Gloria. Bago si Erap. Hindi, si Erap. Tama, si Erap. Kasi 2 taon lang yata si Erap. No? Oo, si Erap. Hanggang mapatalsik si Erap. So, nandun kami. So, pasigaw-sigaw. Pero hindi ako totally na-indoctrinate. Salamat sa taas. Hindi ako na-indoctrinate. Pero ang sarap nilang magsasalita. Ganyan, siyempre ako, unghang, bata, mapusok. O sumama ako, inawakan ko yung tinatawag nilang, yung ganyan, yung megaphone. O salita na ako ng salita. O reaction TVPH, reaction TVPH, reaction TVPH. Di po ba? So maraming salamat po sa pagsama ninyo muli sa ating reaction video. Kaya kung sakaling ma-impeach si Madam Inday Sara Duterte, sasabihin mo maging mahinaw ng bansang Pilipinas? Hindi. Hindi po magiging mahinaw ng mga Pilipino. Palagay ko, dun na nila makikita talaga. Kung sa kanila yung AFP, yung Armed Forces, kung kay Bangag yan, tsaka kay Tambaluslos, yung Armed Forces, palagay ko yung Armed Forces, yung taong bayan ng kanilang mga makakatapat sa kalsada. Baka hindi lang sa kalsada, kasi hindi tatanggapin yan ng mga taga Mindanao. Hindi tatanggapin ng mga taga Mindanao, hindi tatanggapin ng mga taga Visayas, hindi tatanggapin ng mga taga Luzon ang gagawin nila kay Madam Inday Sara Duterte. Let us protect Sara Duterte dito sa mga huwadkom na yan. Diyan sa mga tolonggis na yan, mga inayupak na yan, okay? Protektahan po natin, ha? Inday Sara Duterte, bagong presidente, Inday Sara Duterte. So kaya yung mga vloggers dyan na sinasabi nila mga DDS sila, mga Duterte supporter sila, siguraduhin ninyo, Duterte supporter kayo, kung ang kumpas ng Duterte ay hindi nyo pinapakinggan. Ha? Pag sinabi ni Tatay Digong, ayaw niya yung mga ganyan-ganyang bagay, huwag nyong gagawin. Okay? Hintayin ninyo yung kanyang, sabi nga, hudyat. Di ba? Hintayin ninyo yung hudyat. Pero minsan talagang hindi mo na mapigilan yung mga tao. Gusto nilang pumunta ng kalsada, wala kang magagawa. So ngayon, lahat kayong mga DDS vlogger o supporter ni Madam Inday Sara Duterte, huwag nyo nang pulaan yung maisog, huwag nyo nang maisog na yung iba naman nasa EDSA, huwag nyo nang pulaan yung mga nasa EDSA. So, kung ayaw nyong magkaisa sa isang lugar, pero iisang pinaglalaban ninyo, okay na yan. Okay, huwag mo sabihin, ba't hindi ka pumunta doon? O Reaction TVPS, ba't hindi pa namin nakita doon? Kayo nga mag-alaga sa mga anak ko. Diba? Kaya naman, iiwanan ko yung mga anak ko, bata pa. Nandiyan ako, pasigaw-sigaw. Nandito na lang ako sa harapan ng computer. Natutulog sila ngayon. Mamayang, anong oras na? Nagbablog ako, launa na ng madaling araw. Kasi katutulog lang nila. Ngayon, bukas, hahatid ko sila alas 6. Ilang oras lang tulog ko. Tapos, nandiyan pa ako sa EDSA. Kumusta naman ako? Okay na, nandito ako sa tapat ng camera. Minomonitor natin, mga EDSA. Yung mga nasa Maisog.
nasan man ang mga yan, suportado natin ang mga yan. Basta't susuportan nila ang tinatawag nating Inday Sara Duterte. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung, okay, supporter ka ni si attorney Vic Rodriguez. O, supporter ka ni attorney Vic Rodriguez. Pero kung iba na yung kumpas mo, hindi na Duterte, maghiwalay tayo. Ganun yun. O ngayon, kung supporter ka ni Vic Rodriguez, ang kumpas mo, Duterte pa rin, edi okay. Magkasama tayo. Supporter ka ni Kibuloy, yung pastor ng KOJC. O di ba? Ngayon, iba naman yung kumpas mo, nag-iiba ka, hindi ka sumusunod sa Pangulong Duterte. Edi magkaiwalay tayo. Ako, isa lang ang sinusundan ko. Kung ano yung naririnig ko sa mga natin, kung anong gusto ng Pangulong Duterte, yun ang ginagawa natin. Ayaw niya ng hunta, wag. Ayaw niya ng people's power na ganyan, wag. Wag muna. Hintayin natin ang udyat. Ngayon, kung talagang kating-kati na kayo, wala rin magagawa ang Pangulong Duterte pag nagkalsada na tayo. Dahil alam naman natin na talagang minsan darating ang oras na wala nang makakapigil sa ating lahat. Di ba? Para ngayon, yung mga sinasabing mga mayusog tapos may mga sinasabing DDS, wag na kayong mag-away-away magkaisa tayo para manalo tayo sa laban na ito di ba? Wag niyo nang pulaan yung mga nag-gigas sa EDSA. Kung kailangan nilang gawin yan para sa pamilya nila, wag niyo na silang anong tawag doon? Wag niyo na silang sitahin. Yun namang mga nasa EDSA, wag niyo na sitahin yung mga wala diyan. Di ba? Gawin niyo kung anong naisip niyo yung tama. Wag na kayong maghanap ng mga wala diyan. Yung mga maisog naman, kung ayaw sumama yung mga taga-EDSA, okay lang yun. Importante, ang sinisigaw nila, Inday Sara, tapos na ang buto-buto, di ba? Ganun lang yun. Magkaisa tayo mga supporter ni Madam Inday Sara, supporter ng Pangulong Duterte Yun muna, dun muna tayo mag-focus. Supporter ng Pangulong Duterte at supporter ni Madam Inday Sara Duterte. Ngayon, kung diehard ka ni Atty. Vic Rodriguez, okay lang sa amin yun. Kung diehard ka ni Pastor Kibuloy, okay din sa amin yun. Basta't importante, dito, dun muna tayo sa kumpas ng Pangulong Duterte at kumpas ni BP Sara. Doon tayo. Mararamdaman naman natin kung anong gusto ng mag-amang yan. Okay? Wala nang away wala nang away. Okay lang tayong lahat. Wala nang mga line na nagsisisihan tayo. Okay? Love and peace sa mga DDS. Love and peace sa mga maisog. Love and peace sa lahat ng mga nagmamahal sa inang bayang Pilipinas. Syukran. Okay? God bless you. God bless you all.